Ang video na inyong mapapanood ay naglalaman ng mga eksenang hindi angkop sa mga sensitibong manonood, kinakailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Hindi ba nila sinabi muna sa magulang nila dahil may nangyaring ganyan, posible o tinawag ka man lang? Wala bang ganon? Wala pong ganyan, sir. Bakit gumamit ng dahas sa mga anak mo, minor pa lang, nang bubugbog na? Yung mismo nang bugbog, nanghihiba ng sorry dun sa nanay. May, sorry po. Hindi, ma'am. Hindi ko sinasabi mag-sorry ka dito. Tinatanong kita. Kung wala po, concerned citizen mo na nagbigay po sa amin ng video na yan, hindi ko po malalaman na may ganyan po nangyari sa anak ko. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko nga po matapos yung video na yan. Abi, yan pong mga magulang na yan, nakakagawa po ng krimen at ang paggawa ng krimen na yan, sabi sa Republic Act 7610, child abuse po yan. Abuso kontra bata, kung 17 taong gulang po yung anak na sangkot ng mga magulang, yung mga magulang papasok din po sa kulungan dahil nagpabaya po sila, hindi nila ginampanan ang kanilang tungkulin. Sisihin ko yung mga adults, yung mga magulang, kasi walang kahit sino nakatutok. Yung ugat kung saan nagkaroon ng problema, nagkaroon ng puwang para gumawa ng isang bagay na hindi maganda. Binugbog daw ang iyong anak. Gusto ko lang matanong, ano bang naging dahilan bakit daw nagkaroon ng ganong klaseng suntukan? Nalaman ko na lang din po na bakit daw siya binugbog. Ang sabi po nung nandiyan sa video po, narinig po namin nung pinanood po namin yan, nanghipo daw siya. Tinanong din po namin yung anak ko. Sinabi niya po, ginising lang daw po niya yung babae kasi pinabili daw po siya ng Yossi. Ma'am, matanong ko lang, no, officially diagnosed ba din yung anak mo? Ay, bali yung anak ko po na yan, wala pa po talagang PWD-ID. Ngayon po, magpapaano po kami Okay, sa ospital pero po. na-diagnose ba siya, ma'am? I mean, I just want to know. Yun lang naman. Hindi pa po. Okay. Pero po, napapansin Okay, po based on namin your talaga experience, ma'am, ano Opo. bang kakaiba ang meron dyan sa anak mo at bakit mo nasabi na PWD siya? Sa speech pa lang po niya, Okay. ulol po siya. Hindi po siya maintindihan pag nagsasalita. Tapos medyo malaki po yung ulo niya. Mabagal po siya kumilos. Ngayon, ma'am, yung ano ba, base dun sa iyong experience, unang-una, ilang taon ba yung anak mo? 17 po. 17 siya. Sa iyong pananaw, sa iyong obserbasyon bilang isang nanay, anong edad ang nakikita nyo base sa kanyang pag-aasta? Mga ano po, 14. Ganun po, 14, 13. 14, 13. So, nasasabi ninyo dito, parang medyo bata pa ang kanyang isip, parang delayed na Opo. din ang kanyang pag-iisip. Opo. Ganun ba? Opo, sir. Okay. Yan ang mga taga Hindi ba nila sinabi muna sa magulang nila dahil may nangyaring ganyan, posible o tinawag ka man lang? Wala bang ganon? Wala pong ganyan, sir. Kaya po, alam niyo po kung wala po, concerned citizen po na nagbigay po sa amin ng video na yan, hindi ko po malalaman na may ganyan po nangyari sa anak ko. But if the kid says the PWD siya, meron siyang certain disability, then it should be taken into consideration. Dapat magkaroon ng evaluation dyan. Hindi man lang ba nila naisip na imbis na lang na pagtulang, palayasin na lang, alis ka dito, umuwi ka na. Sa totoo lang, hindi ko nga po matapos yung video na yan. Ang iniisip ko nga, baka palabasin. Talagang Ngayon, ma'am, matanong ko lang din, doon sa kabilang panig naman sa magulang, alam ba ng kabilang panig na magtatambay sila doon sa bahay nila? wala pong binanggit sa akin ganyan. Tsaka ang inaano ko po doon, sinabi niya po na wala daw po siya sa bahay, di raw po niya alam. So, siguro, kausapin natin ngayon itong kapatid na nambugbog, itong si Riza Rambuyong. Ma'am, nandun ba kayo sa mismong pangyayari? Na-witness nyo ba? Uli ko na po kasi nalaman yun nung time po na dinala na po kami dito ng sumo ng barangay. Nanghingi po kami ng pasensya kasi sa amin hindi naman po namin alam yung pangyayari na yun kasi wala rin po kami dun eh. Tessie, ikaw yung isa sa mga magulang nitong umano'y involved dun sa pagbubugbog dun sa isang bata. Ma'am, alam nyo na ba yung mismong insidente na nangyari bago pa nagbarangayan? Hindi ko po talaga alam, sir, na ganun ang nangyayari. Sino po yun nasa bahay nung time na yun? Bahay nyo ba yun, ma'am? Nangyayari po? Bahay nyo ba yun? Opo, sir, bahay po, sir, pero hindi po ako doon. Dito po ako sa kabila. Okay. Opo. Sinong nag-i-stay doon?
Yung mga bata po, yung mga anak ko, doon natutulog. May tumitingin at sumisilip ba sa kanila, especially kapag may mga tropa-tropa na stay na ganyan? Hindi ko po talaga alam na may gano'n na pangyayari. Yeah. So, ma'am, ang tinatanong ko lang is meron ba nakabantay, sumisilip-silip sa kanila? Ito ang nagsabi sa akin. Ma'am, patapusin nyo muna ako. Nagtatanong lang naman ako ng maayos, no? Tinatanong ko lang, ma'am, kung meron bang sumisilip-silip dyan sa kabilang bakod or lugar ng inyong bahay kasi puro mga minor yan na nagsasama-sama. Yun po ang aking katanungan. Nung time na yon, hindi po talaga ako nagawi doon sa bahay na yon. Okay, so ang sinasabi ninyo, walang ni isang may bantay at may mga minor na nagsasama-sama dun sa bahay. Tama? Opo. Pero matanong ko lang, ma'am, tama lang ba din ang ginawa ng anak mo doon sa pangyayari? Kahit tama ba yun? Hindi po. Alam nyo ba, ma'am, na merong disability itong bata? O nga po, sanay po kasi sa amin yung bata na yan, sir. Kaya nga, ma'am, ibig kong lang sabihin, kung meron palang disability itong bata, bakit gumamit ng dahas sa mga anak mo? Minor pa lang, nang bubugbog na. So what if more na umabot sa punto na tumanda na yan, tapos ganyan ang gagawin nila kapag may na-witness sila ng certain bagay na hindi kaaya-aya, mambubugbog din sila ng ganyan, imbis na idadaan sa tamang proseso. Kasi ma'am, what if may nangyari sa bata na yan? What if namatay yung bata na yan due to severe injuries na pinagagagawa ng mga anak mo? Ang sa akin dito, bakit hindi tinitignan or nakasupervise ang mga menor de edad na magkakasama sa isang bahay? Bakit walang matanda or adult or of legal age na nagbabantay para magsabi or magpuna kapag may bagay na hindi dapat? May kasama pang babae dyan, ma'am. Sa pagkakaalam ko, may kasama pang babae. Kaaya-aya ba yung ganun? Puro magtotropang lalaki tapos nag-iisang babae nandun? Hindi po. Ano yan sila? 3 babae. Oh, kita mo? Oh. So ibig sabihin mo, mas okay pa na maraming babae pero nakakita mo, marami din ang lalaki. Nga po. Bilang minor de edad, tama ngayon. Mistula nga, ma'am, mga ibang establishment, hindi nga pinapapasok ang mga minor at kung babae at lalaki sila parehas. So bakit natin hinahayaan sa sarili natin bahay na may mga batang papasok na may mga babae din? Nanghingi ba kayo o yung mismong anak ninyo ng sorry dun sa nanay at sa anak? Nanghingi na po ako ng sorry, sir. Yung mismo ng bugbog, nanghingi ba ng sorry dun sa nanay? Oo. May sorry po. Hindi, ma'am. Hindi ko sinasabi mag-sorry ka dito. Tinatanong kita. Hindi ko po alam kung nag-sorry sila po. Hindi nyo alam. So, ibig sabihin, wala nangyari na pagsosorry. Ilang taon na ba yung anak mo? Mag-17 po sa December 5. Sige, ganito, ma'am. Para siguro mas maintindihan mo kung gaano kabigat yung ginawa ng anak mo din. Pagka po mga kabataan ang sangkot sa krimen, unang sitwasyon, mga minor de edad nakagawa ng krimen pero walang pananagot ang kriminal, hindi pwedeng arestuhin, hindi po pwedeng sampahan ng kaso, ibibigay ang kustudiya sa magulang. Sino po ang mga batang ito? Ang mga batang ito, 15 taong gulang pababa na nakagawa ng krimen. Kahit gaano pa katindi ang krimen na kanilang ginawa, Ginoong Carl Tulfo, kahit gaano pa karumal-dumal yung krimen na yan, dahil lamang sa kanilang edad, 15 years and below. Abay, wala pong pananagot ang kriminal, hindi pwedeng arestuhin ni naman, hindi pwedeng sampahan ng kaso, bagkus ibibigay pa sa mga magulang. Yun po yung una. Pangalawa, yung pong tinatawag na minor, 15 taong gulang at 1 araw ang edad, patungo sa 18 taon. 15 years, 1 day to 18 years. Nakagawa ng krimen. Generally, sa pangkalahatan, wala pa rin pong pananagot ang kriminal. Kaya lang, magkakaroon po ng pagtaya ang DSWD kung yung batang yan acted with discernment. Ano ang ibig sabihin ng acted with discernment? Ang minor de edad na nakagawa ng krimen na ang edad, 15 taong gulang, 1 araw, pataas hanggang 18 taong gulang. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang masama at mabuti. Naunawaan niya na ang kanyang ginawa ay krimen. Sa kabila ng pagkakaunawa na krimen, ginawa pa rin niya yan. Sa ganyang sitwasyon, siya po ay aarestuhin, siya po ay dedemandahin at dadalhin sa isang rehabilitation center. Ginoong Carl Tulfo. Ngayon, attorney, anong pananagutan ng mga magulang? Kasi kagaya nito, nagtipon-tipon ang mga minor sa isang bahay na pagmamay-ari ng isa sa mga magulang. Ngayon, nagkagulo doon sa loob. Kasi nga, attorney, once again, walang nagsusupervise. Mabigat po, Ginoong Carl Tulfo, ang pananagutan ng magulang, krimen. Yung kanilang pagbibigay ng pahintulot, pangunahin na magpulong yung mga bata, magtipon yung mga bata, at pagkatapos
tapos hindi nila gagabayan, hindi nila susubaybayan, yan po ay child abuse, Republic Act 7610. Ang ibig sabihin po nito, ang sinumang tao, kasama na po ang mga magulang, na kikilos at magbibigay ng pagkakataon sa bata na maging malaswa ang pamumuhay. Abi, yan pong mga magulang na yan, nakakagawa po ng krimen at ang paggawa ng krimen na yan, sabi sa Republic Act 7610, child abuse po yan. Abuso kontra bata, kung 17 taong gulang po yung anak na sangkot ng mga magulang, yung mga magulang papasok din po sa kulungan dahil nagpabaya po sila, hindi nila ginampanan ang kanilang tungkulin dahilan upang makagawa ng krimen ang kanilang mga anak. Criminally liable po sila, Ginoong Carl Tulfo. Okay. Ma'am Tessie, nandiyan ka pa? Opo, sir. So ma'am, narinig niyo ba yung sinabi ng aming abogado na dahil doon po pwede pong meron kayong pananagutan dito? Ano ba yung sisisihin ko dito? Sisisihin ko yung mga adults, yung mga magulang kasi walang kahit sino nakatutok. Yun ma'am yung ugat kung saan nagkaroon ng problema, nagkaroon ng puwang para gumawa ng isang bagay na hindi maganda. Ma'am, ano bang magagawa ng ating CSWD dito? Kasi yun nangyari, nakakabahala, nagtipon-tipon ng mga minor, may mga kasamang babae, nagkaroon mga akusasyon kaya nagkagulo. Una, ang ginawa po namin, sila po ay binigyan namin ng referral patungo po sa PAO, Public Attorney's Office. Pangalawa, inassess din po namin ang kalalagayan ng pamilya at ng PWD victims. Binigyan po namin sila, in-apply po namin sa medical at financial assistance para matulungan po natin. Pangatlo, yun pong kaso ng mga suspect na anak po ng mga minor, pinatawag po namin, nag-schedule po kami na ipatawag po ang mga involved na mga magulang at mga anak nila. At magkakaroon po kami dito ng case conference at amin po siguro yun pong upon assessment, sila po ay ipapasok namin para sa counseling session kasama ang magulang at magkakaroon ng community service. Right. Yun naman pong hindi na minor, itutuloy po ang kaso kasi pwede na po sila, pasok na po sila doon sa direct filing. Okay, alright. So siguro ma'am, nakita ko naman yung inyong gagawin at yung ginawang serbisyo also at aksyon para dito sa mga bata. So on our end ma'am, dito sa office nila Sir Ben Bitag Tulfo, dito sa Bitag, kami nagpapasalamat naman din sa inyong naging aksyon at pagtulong dito sa umano'y complainant ma'am. Kami po ay karangalan po namin na kami po ay yung mga tao naman po na lumalapit din sa inyo ay bumalik sa amin para po makita namin ang mas malalim kung ano po yung kalalagayan nila. So, kami po nagpapasalamat din sa pag-accommodate nyo sa aming mga kababayan. Alright. Thank you din, ma'am. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much, sir. Thank you po. Okay. With that said, ma'am, nakausap na namin yung CSWD kasi sila naman talaga ang may dapat na karapatan na imbestigahan at solbahan ang case na ito. So, expect na lang, ma'am, na magkakaroon na investigasyon, pag-uusap. Yung anak mo, dapat ipasok din sa counseling yan. Lahat sila ang mag-undergo ng pagsusuri ng CSWD dahil dito sa pangyari, ma'am. Kasi habang bata pa sila, habang 17 pa lang sila or 16, pagka hindi ito na-correct, magkakaroon ng problema paglaki nila. So habang hindi pa sila matanda, hindi pa sila nagkakaroon ng buong isip talaga, dapat makorek na ang kanilang mga aksyon, pananalita, pagkikilos at galaw at pag-iisip. Kasi ma'am, kung hindi, talaga mamumblema at sasakit palalo ulo ninyo pag nagtanda na yan. Okay po, Ma'am Tessie? Alright, maraming salamat. And I do wish the best na sana talaga magtino na itong mga involved dito sa pangyayari. And again, ito ang nagiging problema kapag nagkakasama ng mga minor at walang nakatutok na mga magulang. No? So, kagaya na nasabi ni Attorney Batas, he said a lot a while ago regarding to sa juvenile law, there are certain considerations. Pero once again, hindi ibig sabihin dahil minor, ligtas ka. Pwede mang himasok ang CSWD at suriin ito ay umanong magulang at yung bata.